Ayan po mga kapatid, magandang hapon po sa lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik at kakatapos ko lang ng gamutan ngayon. Ayan, at nakatanghalian na rin ako. At meron akong topic ngayon. Ating topic ngayon ay kung ano ang mga karma ng mga taong nanakit sa inyo. Ayan po mga kapatid, kung ano ang karma ng mga taong ito at ating ibabahagi sa inyo mga kapatid. Kasi kung kasamaan ang ginawa nila sa inyo ay may makakarma yan mga kapatid. Makakarma itong mga taong ito. Kaya ating sisilipin dito sa baraha kung ano ang lalabas. Cut muna tayo ng 3. Ayan. Ano ang karma ng mga taong nanakit sa inyo. Ayan, pipili na tayo ng 13 mga kapatid. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan po mga kapatid. Ating sisilipin kung ano ang karma ng mga taong ito sa inyo mga kapatid. Kung ano ang mga karma nito. At ating ibabahagi sa inyo kung ano ang karma nila mga kapatid. Ang unang-una mga kapatid, itong kung kayo man ay sinumpa ng mga taong ito, yan, kung kayo ay sinumpa ay babalik ito sa kanila mga kapatid. Kung ano ang karma na ibinigay sa inyo at wala namang kayong ginawang kasalanan sa kanila o sila ay nagbitaw ng isang sumpa na wala kang kasalanan, ay babalik ito sa kanila mga kapatid. Ito ay babalik sa babalik ito sa sa sumumpa sa iyo. Yan. Pabalik itong curse. Yan. Itong taong ito na gumawa sa iyo ng di maganda ay ito mga kapatid, ay hindi ito masaya sa buhay mga kapatid. Itong taong matatanggap nito mga kapatid ay kahirapan. Ang mga karma ng mga taong nanakit sa inyo, magiging mahirap ito mga kapatid. Down ito sa kanilang sarili at hindi ito masaya sa tagumpay ng iba. Yan. Ito mga kapatid, yung taong umano sa iyo mga kapatid, yung taong gumagawa sa inyo masama, ang kanilang karma mga kapatid, kakarmahin ito mga kapatid. Dahil ang taong ito ay gagawin ito ng lahat para mapabagsak ka. Pero mga kapatid, pero siya rin ay pag nakikita ka nitong tao na ito na naninira sa iyo kung ano man para mapabagsakan, natatakot ito mga kapatid na baka malaman mo, na baka balang araw malalaman mo ang katotohanan na siya ang sumasabatahe o naninira sa iyo ng palihim mga kapatid, itong tao na ito. Kaya ito mga kapatid, nakakapag-isip-isip na rin ito mga kapatid. Hindi ito nakakatulog sa gabi dahil nakukonsensya ito dahil sa ginagawa nitong kasamaan sa iyo mga kapatid. Ito yung karma niya mga kapatid. Ang lahat ng ginawa sa iyo ay babalik sa kanya. Siya ay makukonsensya, di makakatulog, may stress ito. Ayan. Kaya ito yung nakikita ka nito, nadadown ito eh. Yan. Kung sinumpa ka man ng taong ito ay hindi ito matalab. Kaya hindi, kung ito ay bigo, kaya ito ay nalulungkot mga kapatid kung bakit hindi ito matalab yung sumpa na ginawa sa iyo. Yan. Mapag-iisip-isip nito mga kapatid na siya ay hihingi. Mapag-iisip-isip nito mga kapatid na siya ay hihingi ng tawad sa inyo dahil nababalikan na sila ng kanilang karma mga kapatid. Darating ang araw na pag-aask ito ng sorry sa iyo. Hihingi ito ng tawad mga kapatid dahil bumalik sa kanya ang sumpa. Yan.
Yung mga tao talagang ganun mga kapatid. Kung kasamaan ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay kasamaan din ang balik. Kung mabuti man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay mabuti din ang balik nito. May tinatawag na good karma at bad karma mga kapatid. Yan. May good news na may good news na malalaman mo mga kapatid. Maaring itong tao na ito, alam mo na kung sino ang naninira sa iyo. Maaring ikaw dito ay mga kapatid, kung ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, yan, o kung ikaw ay mangingibang bansa, ay matutupad mo itong ito, ang pangarap mo na ito. Yan, o kung ikaw ay nasa trabaho o ikaw ay nasa gobyerno o nasa serbisyo mga kapatid, baka ikaw dito ay mapopromote ka o tataas ang iyong ranggo dito mga kapatid. Ito ang good news mga kapatid sa iyo. Yan, ikaw dito mga kapatid ay minamaliit ka. May mga tao dito na binubuli ka, pinapahiya ka, kung ano-ano yung mga salita na sinasabi nila sa iyo na hindi maganda, mga kapatid. Pero iniitsapwera mo lang ito mga kapatid. Hindi mo ito pinapakinggan mo lang ito, pero hindi mo ito binibigyan ng atensyon o panahon itong mga pinagagagawa nila sa iyo mga kapatid. Ito kasi alam kasi nila na mabait ka, mabait o maalaga, at hindi ka madamot na tao, kaya minsan ay sinasamantala nila ang kabaitan mo dito. Pero alam mo naman kung sino yung mga taong mga kapatid, na mga taong minamaliit ang kakayahan mo. Yan, nai-stress sila mga kapatid. Nai-stress ito yung karma ng mga taong nanakit sa inyo. Nai-stress sila kung paano nila itama ang kanilang pagkakamali na ginawa nila sa iyo. Na nagkamali sila ng iniisip, nagkamali sila ng kinikilalang tao, nagkamali sila ng pagkakakilala sa iyo, dahil ikaw dito mga kapatid ay hinuhusgahan ka dito. Hinuhusgahan ka. Kaya napag-isip-isip nito para gumaan ang kanyang loob o damdamin o ano man, ay hihingi ito ng tawad. Dahil natatakot na to mga kapatid Dahil natatakot na ito, baka isang araw malalaman mo na siya pala ang sumasabotahe sa iyo. Kaya ito, nalulungkot ito. Yan. Maaring may nakita ko ditong ito'y pinagawa o siya mismo ang sumumpa sa inyo o kung ano man. Ito ang good news mga kapatid. Yan. Baka ito mga kapatid, baka magkasakit itong mga kapatid, yung mga taong hindi sa iyo gumagawa ng maganda, ay baka magkasakit ito ng malubha man itong karamdaman, magkakasakit itong mga taong ito. Ito dito, kakasakit ito sa ginawa nilang hindi maganda sa iyo. Kailangan mo rin bigyan ng sarili mong panahon ang iyong sarili. Yan, love self. Mahalin mo ang iyong sarili mga kapatid. Huwag yung puro katrabaho palagi. Huwag yung dapat bigyan mo ng time na mag-unwind ka, libangin mo ang iyong sarili. Yan, ganito dapat mga kapatid. Libangin mo rin ang iyong sarili para wag mong idaan wag mong pag-isipin yung mga problema mo. Dapat ka rin, i-relax mo lang paminsan-minsan ang sarili. Yan, dahil ang mga taong gumawa sa iyo hindi maganda, maaring magkasakit dito. Yan mga kapatid. O di kaya kung pabayaan mo ang iyong sarili, ay ikaw rin ay magkakasakit mga kapatid. Pero kung hindi mo gustong magkasakit, ay pagtuunan mo ang iyong sarili mga kapatid. Mahalin mo rin ang iyong sarili. Yan, gumala ka, mag-unwind, kung saan ka. Kung ikaw ay nasa trabaho, mag-day off ka rin kapatid. Yan. Mabibigo ito mga kapatid, yung taong hindi gumagawa ng maganda sa iyo mga kapatid. Mabibigo ito. Yan, kakarmahin ito mga kapatid lumabas na rin dito kakarmahin sila. Yan, may mga blessing na darating sa iyo. May mga blessing. Basta yung mga sinasabi nila sa iyo, yan. Yung mga sinasabi nila sa iyo, ay wag mo lang pansinin mga kapatid.
wag mo lang pansinin, hayaan mo lang sila kung ano yung mga kapatid, yung mga sinasabi nila para yung blessing sa iyo tuloy-tuloy. May mga tao kasi mga kapatid na naninira sa iyo o kung ano man ang sinasabi nilang hindi maganda, kasi mga kapatid, naiinggit yang mga yan. Naiinggit yang mga yan dahil ang gusto nila sa iyo nawala sa kanila. Kaya naiinggit yan yung mga yan. Gusto nila sila lang ang ganyan, sila lang yung meron, sila yung malakas, sila lang yung ano. Kaya naiinggit yung mga yan. Kaya minsan ina-underestimate ka, ang binubuli ka, pinapahiya ka, tinatawanan ka. Pero mga kapatid, yung sa loob niya mga kapatid, down sila yan sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap na yung nagagawa mo ay hindi nila nagagawa, mga kapatid. Kaya inggit na inggit yung mga yan. Inggit na inggit yan. Para ang blessing nasa sa iyo mga kapatid. Kung ikaw man ay sinumpa nito o binigyan ka ng sumpa o ginawan ka nito, bumalik ito sa kanya mga kapatid. Tignan mo. Ang kahirapan nila ay ang kahirapan nila mga kapatid ay mas lalong lumala ang sitwasyon. Kasi mga kapatid, may mga taong ganun. Yung mga sakim, gahaman, di talaga maiwasan yan dito sa ibabaw ng mundo. Yan. Yan. Kung di niya titigilan ang ginawa sa yung kasamaan mga kapatid, maaaring sila ay magkakasakit. Yan. Kaya binabalaan ng barahan na ito na itigil na ang kanilang ginagawang hindi maganda. Dahil wala itong maidudulot na mabuti. Ayan. Nasa iyo pa rin ang huling halakhak dito mga kapatid, ang good news, ang blessing, yan. Ang self-love. Ayun, ito ang last. May regalo kang matatanggap, maaring sa boss mo, sa katrabaho mo, maaring may promotion o yan, may mga regalo na magbibigay sa iyo mga kapatid, na isang matalik na kaibigan, yan, isang kamag-anak at isang mga kakilala mga kapatid na at mga best friend na mabibigyan ka ng regalo dito. Ayan mga kapatid ang inyong reading. Yan. Ang inyong reading ngayon mga kapatid. Napakaganda ng inyong reading ngayon. At wala akong negative na nakikita. Pero yung mga karma na ginawa sa inyo ng mga taong may galit sa inyo, ay sila ang kakarmahin dito. Sila ay may stress. Yung sumpa na binigay sa iyo, babalik sa kanila. Yan. Sila ay magkakasakit din dito. Ayan, matatakot itong mga ito, makukonsensya ito. At hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Ayan. Hindi ito magtatagumpay. Itong hihintayin mo lang, blessing, gift, good news. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang. At God bless us all. Ingat po tayo palagi.